mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is the glory of God and redemption. And our scripture for today is Ephesians chapter 1 verse 7 to 8. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us with all wisdom and understanding. So, sinasabi dito na tinubos tayo ng Panginoon nating si Jesus Christ through His blood, sa pamamagitan ng Kanyang dugo. And tayo ay pinatawad niya sa ating mga kasalanan dahil sa redemption na ginawa niya para sa atin. Our first teaching is God allowed sin to reveal His redemptive plan. So, inalaw ng Panginoon na magkasala ang sanlibutan. Inalaw niya na malunod tayo sa kasalanan para mangyari ang dapat mangyari, which is yung redemption. Una pa lang is meron na talagang nakaplano ang Diyos na redemption or ililigtas niya tayo sa mga kasalanan. So, inalaw niya yung mga kasalanan upang maligtas niya tayo. Second, God showered us with grace and forgiveness. So, hindi lang redemption ang ibinigay sa atin ng Panginoon, kundi ang biyaya din at ang pagpapatawad. Dahil, imagine, He died on the cross for us. Or we can say that He died on the cross instead of you. So, how faithful is that, diba? And how generous is that na ibigay mo yung sarili mong dugo, ibigay mo yung sarili mong buhay para sa taong nagkasala. Ganon yung ginawa ng Lord para sa atin. Third, God glorified Himself through the riches of His grace in Christ. So, dahil dito sa redemption na to is dapat nating pagpurihan ng Panginoon kasi no one will do that. Walang sino man ang gagawa na magpapakapako siya sa cross because of your sin, lalo na kapag hindi ka niya kilala. Or walang sino man na ang iaalay ang kanyang bugtong na anak para sa mga taong nagkasala sa kanya or ginawan siya ng hindi maganda. So, that is the grace of our Lord. Our first application is be humble before God's sovereignty. So, kailangan maging humble tayo because God is the sovereign. Siya ang pinakamataas and not us. And kailangan mas mababa ang tingin natin. Kasi nga, He is called God for a reason. Ibig sabihin, mas mataas siya sa atin. So, kailangan maging humble tayo kasi if hindi dahil sa Kanya is hindi tayo maliligtas. Second, remember that Jesus suffered more. So, kung meron tayong mga pinagdadaanan ng mga problems or mga consequences ng actions natin, dapat iniisip natin na Jesus suffered more than what we are suffering for. Kasi, imagine, hinagpis, lungkot, gutom, pagod, and then yung sakit na nadulot ng ating mga kasalanan sa ating Panginoon sa Kristo. That is like, hindi mo ma-imagine kung gaano kasakit at kahirap. And last but not the least, praise God for being a recipient of His love, grace, and redemption. So, pagpurihan natin ang Panginoon because that's the least thing we can do for Him. Ang pagpurihan siya, itaas ang lahat ng glory sa Kanya dahil naka-receive na tayo ng love. So, parang nagiging pabalik na lang natin yung pagpupuri at pag-glorify and pag-worship. At higit sa lahat ay pagsisilbi sa Kanya. Yun lamang po and see you again on our next 365 daily devotion.